pinaka-focus natin na talagang hayop that symbolizes soar for this year, let's talk about eagles. Sino po dito may mga alagang eagle? O lovebirds lang, lovebirds. Meron. Ayan. Wala pong may alagang eagle. No? Yan po ay kuha ko kaninang umaga sa likod ng bahay namin. Ayan, grabe po yun. Buti nasaktuhan, lumipad siya. Tinawag ko siya, lumabas po siya. So, para may mapakita ako mamaya, sabi ko. No? Alam niyo po, ito pong mga agila ay napaka-remarkable na creature ng Panginoon. Dahil po, sa picture, nakikita po nyo, no? Kung susukatin daw po yung mature eagle, tip to tip ng kanyang wings, ay ang mature eagle daw po ay approximately yung haba niya umaabot ng 8 to 9 feet. Say wow. 8 to 9 feet. Parang mulawin na tayo. 8 to 9 feet pag in-stretch niya po yun. Mukhang nakakatakot pala to sa laki. No? At alam niyo po ba na ang mga agila daw, eagles have the ability to fly in excess of 100 miles per hour. So imagine yung bilis ng 100 miles per hour pag ikaw ay nasa NLEX. Ganun po kabilis ang mga agila. And they often cruise at 60 miles per hour. At sinasabi daw po ng mga piloto na sa height po ng 150,000 na taas ay nakakakita sila ng mga agilang lumilipad. Grabe. So, ata maging agila, no? Talagang pinagtitripan mo lang yung mga aeroplano. Tanga, no? 150,000 na height. May nakikita po silang lumilipad ng mga agila. At ang mga agila po, they fly alone sa ganong klaseng altitude. No? Wala pong ibang klase ng ibon na pwedeng lumipad ng ganong kataas. Sila lamang. Wow. At ang mga agila hindi nakikisalamuha sa hindi nila kapwa. Wow. Grabe, no? Di sila parang kalapate na nag-V formation na ginaganyan mo at umuwi sa bahay mo. Ay, may akati yan. May nagalaga ba ng kalapate dito? Nagbata-bata siya? Ay, may mga nagtatas ng kamay. Hindi po ganun yung mga agila. No? At alam niyo po, yung mga agila ay kilala po sa kanilang keen vision. Tama po ba? Kaya madalas ginagamit po yung mga characteristics ng eagle sa mga leadership na sila ay may matinding vision. At gaano po ba katindi yung vision ng mga agila? No? Tayo daw po, bilang tao, ay merong 200,000 na visual receptors. Yung 200,000, Pastor, alam ko yan, pero yung visual receptors, hindi ko yan alam. At ang agila daw po ay merong 1.6 million visual receptors per square centimeter. Para po maintindihan natin, sabihin mo nga, wow. Kahit di mo pang gets, sabihin mo, wow. Amen. Maganda yung nag-react ka para hindi kayo nakantok. No? 200,000 versus 1.6 million. Ganito po ito. Let's illustrate it. No? Kung tayo daw po ay merong eyesight, vision ng isang agila, yun daw po isang 3-inch na letter sa billboard na 1 mile away ay kaya mong mabasa. O yun, na-gets mo na, sabihin mo, wow! 1 mile away, 1.6 something na kilometro, nababasa mo yung ganito kaliit na letra. Come on, say, wow! Hindi lang po yun, no? Ang agila daw po ay kaya niyang makita yung isang lumilipad or nagja-jump na isda sa dagat ng 5 miles away. Ganyan po katindi yung mga agila. At sila lamang po, lastly, yung klase ng ibon, the eagle is the only bird that loves the storm. Wow! Gusto ko yung, ulitin mo ngayon. Wow! Yeah, with feelings. Grabe. Ang daming ibon, pag malakas na po yung bagyo at hangin, ay lahat sila ay naghahanap na ng lugar kung saan sila pwedeng magtago. Pero ang eagle lamang ang tanging ibon na na-excite pag may bagyo na. Ano yung katabi mo, ganun ka ba? Hello? Hello? Ganun po katindi yung mga agila dahil alam po natin na kailangan nila yung, alam mo yun, sinasabayan nila yung malakas na hangin for them to glide. No? So, balik na po tayo, no?
Pag ang agila po ay pinanganak niya po ang kanyang baby. Anong tawag sa baby ng eagle? Eaglet. Tama. Baby eagle. Sige, pwede rin. Amen. When a mother eagle po, it gives birth sa kanyang eaglets, nilalagay po nila ito sa isang nest. No? Alam natin yung nest ay punong-puno po yan ng, it's made of twigs, no? Mga sanga-sanga. At para hindi po masaktan yung kanilang mga baby, ang ginagawa po nila ay nilalagyan po nila to ng mga feathers nila at iba't ibang klase ng dahon, leaves, para po maging ema yung kanyang tulugan. So, dito, alam yung ema na tulugan, na mattress. Wow. Or Uratex na lang. Okay, ano pa? Meron pa po bang Salem bed? I don't know. No? Pero para po malambot yung kanilang ihigaan, yun po yung ginagawa ng kanilang nanay. No? Pero after po nilang mga anak, nandun na po yung kanilang eaglet sa nest. Alam po natin, hindi pa nila kayang kumain on their own at pinapakain po nila to ng uod. Eventually, pag ang eaglet ay nag-grow na, nagiging komportable na yan doon sa nest niya. Ikaw ba naman hindi masarap yung buhay mo? Nganga ka lang, nandiyan nanay mo, bibigay yung pagkain mo. Mag-amen yung mga batang kagising mo, may pagkain na. Para palang eaglet yung mga setup natin dito. Manang pamangan, manang almusal. O yan, grabe. Ikaw na lang yung tanging eaglet na 30 years old ka na, ang nanay mo inaalagaan ka pa rin ng ganyan. Palakpakan nga natin yung mga nanay natin. Hallelujah! May eaglet pa palang 35 years old, 40. Tama po, no? Pero dahil po sobrang komportable siya doon sa kanyang setup, ayaw niya nang umalis. Hello? Parang yung katabi mo, sobrang komportable na, natutulog na. Hallelujah. Hindi, wala po yun. Sa kabilang cinema yun. They don't want to live yung kanilang nest. At gusto ko pong i-connect ito, no? Na yung nest po ay nagre-representa, it represents our comfort zones. Come on, say comfort zone. Yung mga comfort zone po ay mga psychological place where familiarity, yung ease and control abound. At dito po yung lugar na sanay na tayo, ayaw mo nang umalis, you feel so much secured, you feel safe. Yung comfort zone mo ay lugar kung saan napakababa ng anxiety level mo, mababa yung stress. Kaya nga po ayaw mo nang umalis doon kasi ayaw mo nang mag-adjust pa. Tama po ba? Mukhang okay po siya, but I'm here to tell you, yung comfort zone po ay, it's a place of limited success. Dahil sa lugar pong yon ay hindi po talaga nakakapag-soar ang mga tao. They pursue limited success from sa kanilang comfort zone. So kung pwede ko pong sabihin, yung comfort zone is an enemy. It's a trap. It's a place of stagnation. It's a place of inflexibility. Kung saan ang lahat po ay nakakalungkot, doon po sila natatrap na instead magawa nila yung pinapagawa ng Panginoon ay nagsistay na lang sila doon sa comfort zone nila. Alam niyo po, habang pong inaaral ko tong word natin, I was reminded that last year sa ating prophetic word na Beyond Borders, we're talking also about comfort zones. At tinanong ko po yung Panginoon, Lord, bakit may resemblance? Bakit pareho? At alam niyo po, ang Panginoon ay inuulit-ulit niya yung bagay, ibig sabihin mahalaga siya. At nakakalungkot po kung sabihin ko sa inyo, tanggapin natin, na nakikita ng Panginoon na maybe marami po sa atin ay hindi pa rin umaalis sa kanilang comfort zone. That's why kahit yung word natin last year, until 2024, meron pa rin pagpupuntirya about doon sa pag-alis natin sa comfort zone natin. Ni-remind na naman tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, una pa lang sinasabi ko sa inyo, actually, we don't need a new word. We don't need another Vision Sunday. Kasi pwedeng mag-Vision Sunday tayo every year kung hindi natin gagalawan at gagawin yung pinapagawa ng Panginoon, masastuck pa rin po tayo doon sa comfort zone natin. Ang ganda po ng pinrich ni Pastor Ru last Friday, I don't know if you received it, ng talagang buong buo. Dahil bago rin po tayo mamayagpag ay kailangan natin ng tapang.
Kakaibang tapang. Iko-connect ko po yung sinabi ni Pastor Ru last Friday dito sa word natin. Kailangan natin maging matapang kung gusto nating mamayagpag. Kailangan natin maging matapang kung gusto nating lumabas dun sa comfort zone natin. Kasi karamihan, bakit hindi natin nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon ay dahil takot po tayo. Hello? Takot po tayo sa maraming bagay. Takot tayo mapahiya, takot tayo sa sasabihin ng tao, takot tayo na ma-reject, takot tayo mag-fail, takot tayo na mag-start again, takot tayo na yung nabuo mo ng comfort zone ay bigla mabubuwag. At mag-a-adjust ka na naman. I don't know ano pong itsura nito sa inyo, but I pray that by the grace of God, through the preaching of His Word, you will come here, you will come out of this place na na-revive ka at nabago ka sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Balikan ko po yung text natin in Deuteronomy 32. Kung titingnan niyo po yung mga Bible niyo, may title po yan sa taas, The Song of Moses. Actually po sa Old Testament, meron po dalawa na tinukoy dyan na Song of Moses. Yung una po ay yung sa Exodus chapter 15. No? Ito pong dalawang song ay 40 years apart. Yung una po sa Exodus 15, yung song ni Moses, Song of Moses, it was written after the Israelites crossed the Red Sea. At kung babasahin niyo po yon, yung Exodus 15, makikita niyo po yung kanta pong yon. It's yung content po nito is a song that describes the crossing in great detail. At punta po tayo ngayon, yung another song of Moses, we read dito po sa text natin in Deuteronomy 32, ay ito po ay naisulat ni Moses in the final days of his life, bago po siya mamatay at bago po siya what we call this? Bago siya mamatay and before he was buried sa Mount Pisgah. Ito pong Deuteronomy 32, it comes at the end of the 40 years of wilderness wandering. Nakuha po natin. At nung sinulat po ito, yung verses 10 to 12, ay ginamit po ni Moses yung illustration na hinalintulad niya ang Diyos bilang isang mother eagle, kung paano niya inalagaan ang Israel sa 40 years ng wilderness experience nila. Nakuha niyo po, yun po yung context nun. Kung paano yung kwento ng mother eagle, kung anong ginagawa niya pag-aalaga sa kanyang eaglet, ganun po sila inalagaan ng Panginoon nung sila po ay nag-wander ng 40 years. At ngayong umaga, gusto ko pong tingnan natin yung relationship ng mother eagle sa eaglet niya at may matututunan po tayong lesson dito na pwede nating i-connect at i-apply sa prophetic word natin ngayong taon. And the first thing that I would like you to understand and see dito po sa story, sa illustration natin. Number one, listen, church. Eagles learn to fly through struggle. Ayan na. Medyo hihina na dito ang soar. Dahil may kabigatan na po ito. Ang mga agila pala ay natututong lumipad through struggle. At first, when we receive the prophetic word, maybe some of us are thinking, wow, we will soar. Lord, naman na, tatanggalin mo siguro yung problema ko ngayon. Aalisin mo yung utang ko ngayon. It sounds good. Pero kung kukonect po natin dito, ang mga agila pala ay natututong lumipad at mag-soar through struggle. Yung picture po ng isang helpless eaglet, papunta po doon sa mighty eagle po siya. Look at that process. Baby eaglet, papunta sa mature eagle, that does not happen by accident. Ulitin ko po. That does not happen by accident. Yung pagiging maliit niya na eaglet, papunta doon sa magiging mighty na siya na eagle, hindi po yan basta-basta. May proseso po iyan. And I'm here to tell you, it's a painful process. At in verse 11, look at this. Moses describes, pakita natin, I want to talk about this,
two mysterious things that the mother eagle does to prepare her young eaglet for flight. Again, ano po yung dalawang bagay na ito na ginagawa po ng mother eagle to prepare her young eaglet for flight? First of all, letter A, the eagle stirs up its nest. Come on, say, stirs up its nest. Pastor, anong ibig sabihin ng stirs up its nest? Yung ginagawa po ng mother eagle is, una, balik tayo doon sa picture. Nandun siya sa nest, nilagyan niya to ng mga feathers at mga leaves para maging malambot po yung higaan ng eagle nila. Pero darating pala yung time na i-steer up niya. He will steer the nest. Ano gagawin niya? He will spread niya yung wings niya. Magkikreate siya ng wind para liparin yung lahat ng nasa loob. When I say loob, hindi po kasama yung mga eaglet niya. Yung mga feathers at mga dahon. So ano po nakikita niyo sa picture? Anong matitira? Yung mga eaglets nila at mga ano na lang? Twigs. Yung mga branches. Mga sanga-sangang matatalim. Yung nest na dating komportable, ngayon hindi na komportable. Are you getting this? Again, the once soft and cozy nest has now become a bed of discomfort and restlessness. And for sure, ang mga eaglets po ay iiyak. They will cry dahil natutusok sila doon sa nest po nila. Though it breaks the heart of that mother eagle to listen to her young eaglets, kung gaano sila uncomfortable. But you need to listen to this. In her wisdom, the mother eagle knows what is best for her children. Umiiyak sila, nasasaktan sila, natutusok sila, hindi na sila komportable, umiiyak pero tinitiis ng nanay kasi alam niya kung ano yung best sa kanila. Hello? Hello? Alam niya po na kung hindi niya i-steer up yung nest, the mother eagle knows that if she doesn't steer up the nest and allow her eaglets to experience discomfort, look at this, they will never leave the nest and become the beautiful, majestic bird God created them to be. Ang ganda pong picture nun. Alam ng mother eagle na kung hindi niya gagawin to, magsistay na lang ang kanyang anak doon sa nest at baka mamatay na lang siya doon. That's why our title is, Don't Die in the Nest. Hello? Don't just stay doon sa comfort zone mo. There's a lot of things na gusto ng Panginoon na ma-achieve mo, makita mo, maranasan mo. May mga deep encounters pa si Lord. Hindi lang dyan. There's more to see, more to conquer. Even what we are seeing right now, this is not the end. This is not the goal. SM Cinema is not the goal. We are just starting. Come on. We are still, envisioning, dreaming that one day, ang next natin magkikita-kita po tayo at papaalala ko sa bawat isa ay yung mga pinag-pray natin at pinagpagalan natin na sa biyaya ng Panginoon ay mapapatayo po natin yung pinapangarap nating iglesia for God's glory. Amen. Ang laki pa po ng pinapagawa ng Panginoon sa atin. Even sa atin, individually, sa family mo, corporately. Kaya po gusto ng Panginoon umalis tayo doon. That's why sometimes God allows yung pag-steer up ng nest. Na kahit masakit, hello. Kaya pala inaalaw ni Lord na minsan umiyak. Pastor, balaman na ako bisa mag-soar. Kaya pala minsan, God allows na dumaan ka sa painful process because that is His way of stirring up your nest. Hello? Kasi alam niya, kung hindi gagawin ng Panginoon yon, magiging komportable ka na lang dyan. He's a wise God. He knows it. The second part of the process that is even more painful, letter B, is the eagle hovers over its young.
Sa verse 11 to 12, as an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. Pag sinabi pong hovers over her young, ito po yung kanyang nest, ito po yung mga eagle niya, kanya na ano po. Tatakpan niya. Yung ibig sabihin po nun, ay hindi na siya lalabas para pagkuha sila ng pagkain. Pero yung pag-cover niya sa kanyang mga anak, she is also refusing to feed them any longer. Yung unang nanay na lumalabas at kumukuha ng uod para pakainin ang kanyang mga anak, darating yung time pag hinover niya na po ito, sinasadya niyang gutumin na sila. Pastor, ang harsh naman ng nanay niyan. Ala natin parang walang pakialam yung nanay sa kanyang mga anak. Hello? It may seem very cruel and unfair. Pero alam po again ng mother eagle na para po sila ay mag-mature at kaya nila mag-survive on their own, kailangan niyang turuan sila na maramdaman nila yung hunger para lumabas sila doon sa nest nila at may gawin sila. Hello? Are you getting this? Ginugutom talaga sila para po, alam mo yon, sila ay matuto na maisip po nila kung wala tayong gagawin dito, mamamatay na lang tayo. Kaya po ginagawa yun ng kanyang magulang. Para sila na po ang lalabas at mag-hunt ng sarili nilang pagkain. Ano pa pong sabi dyan? Sinabi po ni Moses, dinescribe niya pa po sa mother eagle, yung term na carrying her, no, spreading out its wings, taking them up. Isa pa pong proseso to. No? Kanina yung stir up its nest. Ngayon yung hover, ginutom siya. Ngayon po, taking them. Ito, excited na po ba kayo? Mas nakakatakot to. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, ready ka na ba matakot? Hallelujah. Hindi ka pwede mag-soar kung takot ka sa heights. Ako pa naman, medyo takot ako ng onti sa heights. Yung takot sa heights dito? Sabi po daw, taking them up. Yung way para matutunan po ng kanyang mga anak na lumipad, ang gagawin po ng mother eagle ay sa kenogeng gulot na. Are you ready? Isasakay niya sa likod, dadalhin niya sa napakataas na height, na altitude, at bigla niyang lalaglag. Hindi po joke to. Dalano kay matas, bigla niyang iiwan. And manabuya po itang iglet. Are you getting this? Pero hindi niya po papatayin to. Hindi niya po to pinaparusahan. Again, tinitrain niyang mas spread yung wings niya at lumipad. Dadalhin niya sa height, iiwanan niya so that walang choice yung kanyang anak kung hindi i-practice to at iwagaywa yung kanyang wings at matuto po siyang lumipad. Pastor, paano kung di pa siya marunong? Okay, makinig po, makinig. Ganito din po yung tatay natin. Hindi niya tayo iniiwan. Yung nangyayari po, pag bumagsak po yung eaglet, ang nangyayari po ay sasaluhin po to ulit ng kanyang nanay. At gagawin niya na naman yon, lalaglag niya. Pag hindi niya pa kaya, sasaluhin na naman po siya. Kaya kahit po napaka-painful ng process, you need to understand, ang tatay natin sa langit, ang Panginoon po, hindi niya tayo iiwan kailanman. Masakit, mahirap, nakakatakot. But may pangako po yung Panginoon, huwag tayong matakot dahil kasama niya tayo. Kasama natin siya at hindi niya po tayo pababayaan. Hindi po ba nakakatakot yung prosesong yon? Tama po ba? Dadalhin ka sa matas, tas iiwan ka. Nakala mo mamamatay ka na. Maybe some of you are in that kind of situation. Or maybe you've been there. Nandun ka sa parang iniwan ka at nagtanong ka sa Panginoon, Lord, alam ko mahal mo ako, Lord, ba't mo feeling ko pinapabayaan mo ako, Lord, feeling ko nalalaglag na ako, Lord, nasan ka? Pero po ba dito, yun yung natanong mo sa Panginoon? Maybe in the past, yun yung pinagdaanan mo. And you've been asking the Lord, Lord, nasan ka? But little did you know, na bago ka talaga sumadsat malaglag, sasaluhin ka ng Panginoon.
Tama po ba? Ang goal po ng mother eagle is not, again, to punish the young, but to activate their wings. Look at this closely, church. Eagles are not created to live in a nest. They are created to live in the sky. Ang mga agila po, imagine, sa katindi ng mga agila, anong ganda ng isang agilang nagstay lamang siya sa kanyang sariling pugad. Ganun pala ka-majestic yung ibon na yon. And imagine, look at that. Yung nest niya hindi naman lumalaki. Siya yung lumalaki. So ang sagwa pong makita na ang liit ng nest at yung ibon ayaw nyo pang umalis doon. Makakita ka na ng bata na malaki na pero yung suot sikip na sikip at yan ay makapangisnawa. Mukhang nakakatawa, but there are a lot of Christians, ganun po nangyayari. 10, 20, 30 years ng Kristiyano. And yet, kailangan pa ng tulong, kailangan pa ng, di pa marunong mag-pray, di pa marunong mag-devotion on their own. Yan po yung sinasabi, na tapang. Kailan mo pa iiwan yan? Kailan ka pa lalabas sa pugad mo? Kailan ka pa matututo na pakainin yung sarili mo? Come on, church. Hindi na po cute sa isang mature eagle na nasa nest pa. Ganon din sa atin. Hindi na nakakatawa. Hindi po cute ang isang Kristiyano na 30 years na at parang baby pa rin. So nakita niyo po yung process na yon? Just as a mother eagle allows her young eaglets to struggle. Point number 2, gusto ko na pong gawin direct. God allows His people to struggle. Kung paano po hinahayaan ng mother eagle na mag-struggle ang kanyang anak, ganon din pala tayo hinahayaan at inaalaw ni Lord na mag-struggle tayo. Now, it makes sense yung pinagdaanan mo few weeks, few months ago, last year, yun na, it makes sense now. Naiintindihan mo na ngayon through the Word of God. Kaya pala inalaw niya kasi in-stir up niya yung nest ko. May comfort zone ka na, may set of friends ka na. Dati yung sinasandala mong set of friends, biglang inalis ni Lord. Dati sanay ka na sa kumpanya mo, biglang pinalitan yung boss, nag-iba lahat yung management nyo. Dati nakasandal ka sa business mo, biglang bumagsak. Okay naman yung family dati, biglang, ngayon may sakit sa family. I don't know anong picture na yan, but you need to understand that God is stirring up your nest. You need to open your eyes and see kung anong ginagawa ng Panginoon sa bawat buhay po natin. He is allowing His people to struggle. Sabi ko nga po, sinulat po itong Deuteronomy 32 ni Moses at the end of Israel's 40 years po ng wandering sa wilderness. At hindi po ba kayo nagtataka bakit yung 11 days na journey lamang dapat papunta sa promised land ay naging 40 years. At kung babalikan po natin, bago nila i-conquer yung promised land, nag-send ng spies si Moses para i-check yung Canaan. Nag-send po siya ng 12 na spies. At bumalik po sila sa 10 yon, 2 lang po yung matibay na naniniwala, si Joshua at si Caleb. At yung 10 spies, ano po nangyari? Sabi na, sir, grabe. Nakakatakot dun kung galing ka, kung nakita mo, grabe, para kaming mga grasshoppers, napakalalaki, higanti yung mga nakatira doon at yung mga walls, napakakapal, paano natin mape-penetrate yun? Yun yung 10. Nag-spread sila ng takot sa buong kampo, kaya yung resulta, pinaniwalaan ng Israel yung sinabi po ng 10 ito. Kahit may 2 nag-stand, nasabi ni Joshua, ba't kayo natatakot? Hindi ba binigay na ng Panginoon sa atin to? Pasukin natin, i-conquer natin. But because of their unbelief, look at this, hindi pa po sila ready that time. Yung faith ng Israel and their trust in God ay hindi pa po fully developed. Kaya
ini-stir up ng Diyos yung nest nila at hinayaan po sila ng Diyos na mag-wander ng 40 years. At doon po sa 40 years ng wandering, doon po ginawa ng Panginoon yung proseso kung paano sila i-purify, kung paano sila ipag-mature. Because they weren't ready to fly yet. Lagi po natin sinasabi, yung blessing, laging ready yan. Laging naghihintay yan sa atin. Nandyan lang po yan. Anytime pwedeng bigay ng Panginoon yan. At madalas ang hindi ready ay tayo. Hindi pa tayo ready. Hindi pa ready yung faith natin. Kaya po, alam niyo po, may mali tayong notion na, saka na lang, pag doon na ako magre-ready. Napapansin niyo, may ganun tayong kultura, may ganun tayong kaisipan. Saka na lang, malayo pa. Okay, ganyan. No? Mag-exam ka, sige, overnight ko na lang, review ko to, bukas na exam ko, ganyan. O may gagawin ka, may papas ka. Minsan, sa Christian walk natin, ganyan po din yung nangyayari. Siguro di pa darating yung Panginoon. Matagal pa. Ay, ganyan. Sige, alam niyo po yung ginagawa natin daily. Yun ay preparation na. Hallelujah. How you pray, how you do your disciplines, how yung walk mo sa Panginoon, yung devotion mo, everything po, yung pagsisimba mo, yung commitment mo, yung paglilingkod mo. Alam niyo po ba, hindi to training in righteousness. What we're doing, hindi lang po to ritual or nakasanayan natin. No! Dito tayo tinitrain ng Panginoon. No wonder nagfe-fail tayo sa mga bagay na yon, and yet we expect God sa mga pagpapala. Hindi tayo nagiging faithful dun pa lang sa mga maliliit na bagay. Kailan ka ba maghahanda? Pag natanggap mo na o bago mo matatanggap? Are you getting this? Gising pa po ba yung katabi natin? Hindi sila ready. Ayaw natin na mapag-iwanan tayo ngayong 2024 na ang iba po ay nagsusor na at tayo ay naiiwan. Ang iba lumilipad na, ikaw nagpa-practice ka pa lang. Dapat pala giyawa ko na yun dati pa eh. Takot kasi ako eh. Ayan na sila, yung makasama natin, masakit. Lord, ang tindi ng pinagdaanan ko. Pero Lord, salamat, pinalakas mo ko ngayon. I can soar. I can soar. At pag nag-soar ka, makakalimutan mo na yung pain at hardship na pinagdaanan mo. You choose. Mamili ka. Hanggang kailan ka magsistay sa comfort zone mo? Ilang Vision Sunday pa ba? Ilang prophetic word pa? Ilang paalala pa? Ilang pagyuyug-yug pa para matuto ka? Kung tayo pong papipiliin, malamang sa malamang, talaga magsistay lang tayo sa comfort zone natin. Pero napakabuti po ng Panginoon. Ayaw niya magstay, kaya ang ginagawa niya, in a way, napepersa ka nang umalis kasi nga inaalaw ni Lord yung mga pain, suffering, rejection, betrayal. Inaalaw ni Lord. Kasi alam niya kung hindi mangyayari yon, hindi ka aalis eh. Di po ba kayo natutuwa yung Diyos natin may pakialam sa atin? Di po ba tayo natutuwa ang laki ng care ng Panginoon sa atin? Ang laki ng pagmamahal ng Panginoon sa atin? Palakpakan niya po natin yung Panginoon. Hallelujah! Kaya po yung nest natin, gusto po tayong alisin ng Panginoon sa familiarity. Ngayon po, naiintindihan natin that God is bringing change into our lives. Again, hindi ko alam ano yung sitwasyon mo. Ano yung mga nagbago sa buhay mo. Pero pala lahat ng pagbabago na yan is God's way of steering your nest. He brings change into our lives. He removes some of the comforts we have come to rely upon. Yung mga dating nakasanayan mo, tinatanggal ni Lord. Yung mga dating sinasandalan mo, tinatanggal ni Lord. Yung dating komportable ka,
natanggal ni Lord. Para po, magawa natin yung pinapagawa niya. Even po yung kanina, yung struggle of the flight, nakakatakot po yun. Imagine, iiwan ka sa ere. Alam mo, ikamamatay mo na. Pero hindi pala. Yun pala yung pamamaraan ng Panginoon sa atin. And look at me, come on. Yung tests and trials, yung struggles, nandyan yan. Listen, come on, look at me dito po sa harapan. Importante ngayon yung response mo. Gaano man kasakit, gaano man kapait, kahirap, wag kang susuko. Tapangan mo. Wag kang susuko. Tapangan mo. Yakapin mo yung pangako ng Panginoon. Kasi kung susuko ka, you'll never learn to fly by faith. Tapusin na po natin yung pagpipiti party natin. Na mga kalunos ko, makanini na ako mo, hanggang dito na lang ako, wala na. Ulit-ulit na lang, di na ako natuto. Tapusin mo na yung pagpipiti party na yan dahil hindi ka matututong lumipad. Tama po ba? Ang ganda po na sabi ni James, dito po sa James 1:2-4, sabi po dyan, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Kita niyo po yun, lacking nothing. Yung po palang mga pinagdadaanan natin yan ay para tayo mag-mature and for us to be complete. Not lacking nothing. Especially po sa ating pananampalataya. Tama po ba? Kaya po, as I end, ang mga agila, again, eagles are meant for the sky. Kapatid, you are meant to fly. You are meant to soar. You are not meant to stay and die sa iyong nest. Kaya po, ang panalangin ko, don't get too comfortable. Kung bubuuin ko po yung mensahe ko ngayong umaga, discomfort can help us soar. So yung pag-receive mo at pagsigaw mo ng soar, ay ibig sabihin yan, Lord, ready ako sa struggle. Lord, ready ako sa pain. Lord, ready ako sa hardship. Lord, i-ready mo ko sa anumang kakaharapin ko. After po ng preaching kanina, galing ako sa Kapas. And yung mga miyembro po yung nagsasabi, Pastor, parang natakot ako lalo, ayoko na ata mag-soar. Dahil alam nila, bago ka mag-soar, dadaanan mo yung painful process. Pero sabi ko sa kanila, tapangan nyo, na-receive nyo na yung word ng Friday. Normal po, yes, tayo bilang tao, matatakutin tayo, kaya nga may pangako yung Panginoon sa atin. Not to fear, 365 times sa isang taon. Not to fear every day. Lagi nating isuko yung fear natin. Gawin mong prayer, Lord, palitan mo yung fear ko ng faith. Palitan mo yung takot ko ng pananampalataya. Lord, natatakot ako pero patapangin mo ako, Lord. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Maging yun po yung panalangin natin this morning. At sabi po ng Panginoon as I end, di man natin naintindihan yung ginagawa ng Panginoon ngayon or even in our lifetime. I'm not promising na mabibigyan ng kasagutan lahat ng tinatanong mo. Pwede ngayon, pwede rin pong pag na-meet na natin ang Diyos sa kanyang pagdating. Pero regardless po, as we wait upon the Lord, ang pangako niya, He will renew our strength. Kaya church, get ready to soar. At pinapatapang ka ng Panginoon, maging ready ka rin sa pain, sa hardship, sa rejection, sa anumang struggle. Because only through that we can learn how to soar. That's the end of my message.
Don't die in the nest. Tatayo po tayo right now. Thank you, Jesus.